For today's video mga kabisaya, halina tulungan nyo muna ako maglaba. Ewan ko ba kung bakit sa paglalaba, nakakapagod talaga. Na halos ayaw mo nang gumawa ng iba pang gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagpupunas ng sahig at iba pa. Kasi sa paglalaba pa lang, ubos na talaga lahat ng lakas mo. Kaya pagkatapos maglaba, ang sarap ihilata talaga sa higaan. Ang sarap ihilata na talagang gusto mong matulog para mabawi lahat ng lakas mo. So habang naglalaban, di chika-chika muna tayo dyan. Kung sino naman ang gustong kumausap sa akin, malamang ako lang dyan mag-isa. Kasi yung mister ko naman ay nasa baba, may binabantayan kaming matanda siya na stroke. So, mad lang naman, kaya kailangan lang talaga niya ay bantayin para in case na gusto niyang tumayo or umupo, may mag-aalalay sa kanya. Kaya ng mga oras na yan, mag-isa lang talaga ako dyan naglalaba sa taas na yan. Pansamantala lang naman kami magtatrabaho dito kasi meron naman talaga kaming papasukan. Mga 1 month lang siguro kami dito, then lilipat na kami doon. May 2 anak naman ako na naiwan sa aking biyanan para siya muna ang bahala sa pag-aalaga sa mga anak ko. So, every 15 to 30 days, nagpapadala kami sa kanila ng panggasto. At syempre, hindi maiiwasan namin magtanong bakit kami nagtrabaho. Kaming 2 mag-asawa at yung mga anak namin naiwan. Uunahan ko na kayo. Hindi lang naman kami ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Marami tayo. Yung iba pa nga nag-a-abroad pa. Sa panahon kasi ngayon, kailangan maging practical ka talaga. Hindi na uso yung salitang okay lang kahit magutom at least magkasama. Wala nang ganun ngayon. Sa totoo lang, hindi naman kami talaga nagugutom sa amin sa probinsya, sa Quezon. Kaso, meron time talaga na gusto mong umangat ng kahit kaunti, yung mabigay mo yung lahat ng pangailangan ng mga anak mo, makapagpatayo ka ng sariling bahay para maging komportable ka. Kasi yung bahay na tinitirhan namin sa Quezon is hindi yun sa amin, sa kapatid yun ng aking mister. Siyempre ako, gusto ko rin naman yung magkaroon ng sarili. Actually, hindi naman talaga siya mahirap kasi doon may mga kawayan, kahoy, tagukong. Sa amin okay na yun. Pero kasi yung mister ko wala nang time sa paggawa ng bahay kasi abala sa paghahanap buhay para lang may makain. So, ayun, kaunting chika lang naman para di naman gano'ng nakaka-boring habang naglalaba. Marami naman mga parents na magkaka-relate talaga sa kung anong sitwasyon namin ngayon. So, yun lang. Thank you so much sa panonood mga kabisaya. Hoping na lahat tayo matupad ang mga inaasam nating pangarap sa buhay. Basta sipag at tiyaga lang. So, ayun. Thank you for watching mga kabisaya. God bless. Bye-bye.